Kakatapos lang ng Sinulog Festival sa Cebu. Sabi nga nila, ito ng pinakamalaking festival sa bansa. May nagagandahang reyna sa daan. May mala Spider-Man photographer. May batang nagbihis sa Santo Niño at kamukhang kamuka. May nagpipintura sa muka sa bawat sulok. May bangka pang nalunod sa Fluvial Parade. Buti safe sila. Ang lahat ng yan nang dahil kay Santo Niño. Ang malaking tanong, paano kaya nagsimula ang Sinulog Festival? Noong 1521, panahon ng pagdating ni Ferdinand Magellan sa Cebu, at agad siyang nakipagpulong sa hari ng Cebu na si Raha Humabon. At nagkaroon ng blood compact o sandugo sa paghiwa ng braso at pagpatak ng dugo. Simbolo ng pagsasama ng iisang dugo. At pagkalipas ng ilang araw, si Radya Humabon at ang kanyang asawa ay nagpabilang sa Kristyanismo. Dahilan para madaling manalo sa sinumang kalaban. Nang makita ni Reyna Humamay ang imahe ng Batang Hesus, tumulo ang kanyang luha at ninais na mabinyagan kasama ang 400 babae. Ayon sa journal ni Antonio Figafita na sinabi, ang reyna ay bata at maganda. Ang kanyang bibig at mga kuko ay napakapula, habang sa kanyang ulo ay nakasuot ng isang malaking sombrero ng dahon ng palma na parang isang parasol na may isang korona sa paligid nito ng parehong mga dahon. At hindi siya pumupunta sa anumang lugar nang wala nito. At pagkatapos nilang mabinyagan, ibinigay ni Ferdinand Magellan kay Reyna Juana ang imahe ng Santo Niño bilang alaala ng pagiging Kristiyano. At itinayo ni Magellan ang kauna-unahang cross sa bansang Pilipinas. Pagkalipas ng ilang taon, ang malapit na tagapayo ni Haring Humabon na si Baladhay ay nagkasakit. Kaya iniutos ng hari na dalhin si Baladhay sa isang silid kung saan nakaluklok ang Santo Niño. Pagkalipas ng ilang araw, narinig na sumisigaw at natnang sumasayaw si Baladhay. Nang itinuro ang Santo Niño. Ipinaliwanag ni Baladhay na may isang batang pilit siyang gisingin at kinikiliti gamit ang midrid ng niyog. Sa kanyang pagising, itinakot niya ang bata sa pamamagitan ng pagsigaw. At pinagtatawanan lamang siya ng bata. At si Baladhay patuloy na sumasayaw sa harap ng bata. Ipinaliwanag ni Baladhay na sinasayaw niya ang galaw ng ilong. Kaya simula noon, ang 2-step forward at 1-step backward ay tradisyonal na pagsayaw ng sinulog. Kaya sa bawat pagkanta ng sinulog ay palaging binabanggit si Baladhay. Dani Balakay, oy akong dungog, sayaw na gipari sa pag-iog sa sulog. Kaya ang kwento ni Baladhay ay naglalaman ng diwa ng sinulog.